Darating ang araw na makikita ko ang aking taksil na asawa na nakaluhod sa malamig na sahig, habang ang kanyang mapanlinlang na ina ay nagsisumigaw sa kawalan dahil sa pagguho ng kanilang maruming imperyo. Akala nila ay isa lamang akong sunod-sunuran na asawa na madaling linlangin, ngunit hindi nila alam na sa bawat ngiting ibinigay ko ay may katumbas na lason na unti-unting uubos sa kanila. Hawak ko ang susi ng katotohanan, isang lihim na iniwan ng aking ama na magsisilbing mitya ng kanilang katapusan. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang gabi ng pagtataksil kung saan ang pag-ibig ay naging isang malamig na kalkulasyon. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng marangyang opisina ni Alejandro nang umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Marcela. Pirpirmahan mo ang papeles na yan, Florencia. Huwag kang maging madamot sa pamilyang Montenegro utang na loob mo sa amin ang rangya ng buhay mo ngayon, kaya huwag mong ipagkait ang kakarampot na mana mula sa tatay mo. Ang babaeng nagsalita ay ang aking biyenan, si Doña Marcela. Nakatayo siya sa tapat ko, ang kanyang mukha ay bakas ng kapangyarihan at pagkukunwari habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang makapal na dokumento. Sa tabi niya ang asawa kong si Alejandro ay nakatingin sa akin nang may mapaglarong awa, tila isang lobo na nagtatago sa balat ng tupa. Hindi sila kumikibo, naghihintay ng aking pagsunod. Ngunit sa ilalim ng aking mahinhin na ayos ang aking puso ay kasing tigas na ng bakal. 5 minuto pa lamang ang nakalilipas mula nang makita ko sa aking telepono ang kuha mula sa nakatagong kamera sa loob ng silid na ito. Doon ko napanood ang lahat, kung paano sila nagtatawanan habang pinaplano ang pagkuha sa aking ari-arian sa Cebu, kung paano ako tinawag ni Alejandro na isang kasangkapan lamang para sa kanilang negosyo. Tumunog ang telepono ni Alejandro. Isang mensahe ang pumasok. Maandyan na ang abogado sa lobby, pulahasa. Bulong niya sa kanyang ina. 15 minutes na lang bago matapos ang banking hours. Kailangan na nating maipasa ang uykuen sa bangko para ma-release ang loan. Ang pagmamadali ng aking asawa. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking balikat ng may peking lambing. Love, please. Para sa future ng mga anak natin ito. Alam mo namang gipit ang kumpanya ngayon. Isang pirma mo lang maliligtas ang lahat. Pumasok si Lola Elena, ang aming kasambahay, dala ang isang tray ng tsaa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Ma'am Florencia, pinatatawag na po kayo ng driver sa baba. May kailangan daw pong ayusin sa papeles ng eskwelahan ng mga bata. 15 minuto. Kung hindi ko pipirmahan ito ngayon, magwawala si Doña Marcela. Kung pipirmahan ko naman, ibibigay ko sa kanila ang lahat ng pinaghirapan ng aking ama. Ngunit bilang isang auditor, alam ko ang bawat butas ng sistemang ito. Ang bawat segundo ay isang kalkuladong hakbang. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, dahan-dahan kong iniangat ang aking tingin kay Doña Marcela. Isang tipid at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Alam ko naman po ang obligasyon ko bilang isang Montenegro. Mahinahong sabi ko, ang boses ko ay kasing linaw ng kristal. Kinuha ko ang pluma. Ramdam ko ang titig ni Alejandro na puno ng kasakiman. Akala niya ay panalo na siya. Akala nila ay nakuha na nila ang gusto nila. Ngunit habang inilalapat ko ang dulo ng panulat sa papel, hindi ko ito pinirmahan. Sa halip, maingat kong isinulat ang isang particular na code sa gilid ng dokumento, isang palatandaan para sa aking bangko na ang transaksiyong ito ay ginagawa sa ilalim ng sapilitang banta. Isang munting lason sa gitna ng kanilang tagumpay. Dahan-dahan kong ibinaba ang panulat. Ayan na po, Mama. Sana ay maging sapat na iyan para sa inyong plano. Mabilis na kinuha ni Doña Marcela ang papel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Mabuti naman at natauhan ka na, Florencia. Alejandro, tawagan mo na ang abogado ngayon na. Lumabas silang dalawa ng silid nang hindi man lamang ako nililingon. Ang pintuan ay sumara ng may malakas na tunog na yumanig sa katahimikan ng opisina. Naiwan akong mag-isa. Dahan-dahan kong inilabas ang aking laptop mula sa bag. Ang aking mga daliri ay mabilis na naglakbay sa keyboard. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng files mula sa camera and its security ay na-upload na sa aking private cloud. Hindi lamang iyon, pinindot ko rin ang send sa isang email na matagal ko nang inihanda para kay Mateo. Ang aking hininga ay nanatiling pantay. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang paalala na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi niyo alam na ang pirmang iyon
ay hindi ang dulo ng inyong yaman, kundi ang simula ng inyong pagkaka-audit sa impyerno. Binuksan ko ang drawer ng lamesa ng aking ama at hinawakan ang lumang susi na ibinigay ni Lola Elena. Ang metal nito ay malamig sa aking palad, tila nanunuot sa aking buto ang determinasyon. Hindi niyo ako kilala, Alejandro. Bulong ko sa hangin at sisiguraduhin kong sa susunod na magkita tayo, ang tanging bagay na pipirmahan niyo ay ang inyong pag-amin sa kulungan. Ito ang aking unang hakbang. At sa larong ito, walang puwang para sa awa. Ang pangkatahimikan sa pasilyo ng Kumpanya Montenegro ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa aking pagkatao. Sa labas ang sikat ng araw ay napakaliwanag, ngunit sa loob ng gusaling ito bawat anino ay tila may matang nagmamatiyag. Alam ko na ang bawat hakbang ko ay binabantayan, lalo na matapos ang tagpong iyon sa opisina ni Alejandro. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Tinungo ko ang bangko sa kanto ng Ayala Avenue, ang lugar kung saan nakalagak ang pinakaingat-ingatang yaman ng aking ama. Sa loob ng malamig na gusali ng bangko, iniabot ko ang aking passbook sa teller. Nararamdaman ko ang pamilyar na amoy ng bagong imprentang papel at ang tunog ng mga makinang nagbibilang ng pera. Ito ang mundo kung saan ako komportable, ang mundo ng mga konso na hindi nagsisinungaling. Nang lumitaw ang listahan ng mga huling transaction sa screen, ang aking hininga ay tila tumigil. Ang insurance money na iniwan ni Papa, ang pondong nakalaan para sa pag-aaral ng aking mga anak, ay wala na doon. Isang malaking halaga ang inilabas noong nakaraang buwan sa pamamagitan ng isang huwad na pirma. Isang pirma na kabisado ko ang bawat kurba, ang pirma ni Alejandro. Isang matinding bugso ng galit ang sumiklab sa aking dibdib, ngunit agad ko itong pinigilan. Hindi ngayon ang oras para sa emosyon. Kumuha ako ng sertipikadong kopya ng transaction at maingat na inilagay ito sa aking bag. Bilang isang auditor, alam ko na ang pinakamahusay na sandata ay hindi ang boses kundi ang ebidensyang nakasulat sa itim at puti. Paglabas ko ng bangko, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa aking pangalan. Besh Florencia, akala ko ba ay nasa opisina ka? Ang babaeng lumapit sa akin ay si Catalina, ang aking pinagkakatiwalaang kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nakasuot siya ng isang mamahaling designer dress at may bitbit na bag na alam kong higit pa sa halaga ng kanyang buwanang sweldo. Sa isang sulyap nakita ko ang lahat. Ang paraan ng kanyang pag-iwas ng tingin at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang kanyang telepono. Catalina, nag-ayos lang ako ng ilang papeles ni Papa. Mahinahong sagot ko, pilit na pinapanatili ang maskara ng isang inosenteng asawa. Ay besh, alam mo ba pinapunta ako ni Doña Marcela sa bahay ninyo mamaya? May mahalagang dinner daw para i-celebrate ang tagumpay ng kumpanya, sabi niya, habang mabilis na nagtitipa sa kanyang telepono sa ilalim ng kanyang bag. Sana naman ay nakapirma ka na sa papeles na gusto nila para wala ng gulo. Diba? Naramdaman ko ang talim ng kanyang mga salita. Ang kaibigan na ito ay hindi narito upang suportahan ako, kundi upang kumpirmahin kung nahulog na ba ako sa bitag. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na puno ng kapatawaran para sa isang taong hindi alam na ang kanyang sariling pagtataksil ay naitala na sa aking isipan. Oo, Catalina, tapos na ang lahat, sagot ko. At totoo naman, tapos na ang aking pagtitiwala sa kanya. Pagdating ng gabi, ang hapagkainan ng mga Montenegro ay puno ng marangyang pagkain. Nakaupo si Doña Marcela sa kabisera, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang pinagmamasdan ang bawat isa sa amin. Si Alejandro ay nasa tabi ko, panay ang lagay ng pagkain sa aking plato, tila isang mapagmahal na asawa sa harap ng maraming saksi. Ipinahanda ko ang paborito mong prawns sa butter at bawang Florencia, sabi ni Doña Marcela nang may mapanuring tono. Alam ko namang kailangan mo ng lakas matapos ang naging desisyon mo kanina. Napatigil ako. Alam ni Doña Marcela na mayroon akong matinding allergy sa hipon. Noong unang taon ng aming kasal, muntik na akong mamatay dahil dito. Ang paghahain ng pagkaing ito ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang pagsubok. Isang paraan upang makita kung hanggang saan ang aking pagpapasailalim at kung susunod ba ako sa kanyang utos, nang walang kibo kahit na ikamatay ko pa ito. Tinitigan ko ang malalaking hipon sa aking plato. Ramdam ko ang titig ng lahat, si Alejandro na naghihintay, si Catalina na tila nasasabik sa susunod na mangyayari, at si Doña Marcela na may nakakalokong ngiti. Dahan-dahan kong kinuha ang tinidor.
Ngunit sa halip na isubo ang pagkain, maingat kong hiniwa ang hipon at inilagay ito sa gilid ng aking plato. Pagkatapos tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Marcela. "Salamat po mama, napakabuti ninyo." Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Ngunit naisip ko po baka mas kailangan ito ni Alejandro. Mas malaki ang kailangan niyang lakas para harapin ang mga audit na darating sa kumpanya sa susunod na linggo. Namutla si Alejandro. Ang ngiti ni Doña Marcela ay tila naging isang masamang anyo. Ang katahimikan sa hapag ay napuno ng tensyon na tila isang lubid na malapit ng maputol. Matapos ang dinner, mabilis akong nagtungo sa aming kwarto. Kailangan kong suriin ang laptop ni Alejandro habang naliligo siya. Alam ko ang kanyang password, isang petsa na hindi ko malilimutan ng araw ng aming anibersaryo, na ngayon ay tila isang malaking biro. Sa loob ng kanyang pribadong folders, nakita ko ang mga palitan ng mensahe nila ni Catalina. Ang mga plano kung paano nila ako paalisin sa bahay matapos makuha ang Viet 2 sa Cebu. At doon sa gitna ng mga dokumento ay may isang scan ng contract na pinirmahan ko kanina. Narinig ko ang paghinto ng tubig sa banyo. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpadaloy ng kaba sa aking mga ugat. Mabilis kong isinara ang laptop at bumalik sa aking upuan, nagkukunwaring nagbabasa ng isang libro. Pumasok si Alejandro, suot ang kanyang bathrobe. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking leeg. "Love, bakit parang balisa ka? May problema ba?" "Wala, Alejandro. Napagod lang ako sa bangko kanina." Sagot ko habang pinipilit na hindi manginig ang aking boses. Tumango siya at naglakad patungo sa kanyang bag. Binuksan niya ito at nagsimulang maghalungkat. Biglang tumigil ang kanyang paggalaw. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa akin. "Florencia," ang boses niya ay naging mababa at mapanganib. "Nasaan ang folder na nasa loob ng bag ko kanina? Alam kong binuksan mo ito." Ang pintig ng aking puso ay tila isang tambol na sumasabay sa lamig ng hanging nanggagaling sa aircon, ngunit ang aking mukha ay nanatiling parang isang estatwa ng yelo. Hinarap ko ang matalim na tingin ni Alejandro nang hindi kumukurap. Ang lihim na folder na tinutukoy niya ay kasalukuyang nakatago sa ilalim ng kutsyon ng aming kama, ngunit hindi ko hahayaang makita niya ang takot sa aking mga mata. "Ang tinutukoy mo ba ay ang mga papeles ng insurance na nakita ko sa bangko kanina, Alejandro?" Ang boses ko ay kalmado, bawat salita ay binitawan ko ng may kalkuladong bigat. Hinahanap ko lang ang paliwanag kung bakit ang pirma mo ang nandoon sa halip na ang pirma ko. Kung yun ang hinahanap mo, ibinalik ko na sa bag mo matapos kong makita ang katotohanan. Nakita ko ang mabilis na paglunok ni Alejandro. Ang kanyang pagiging dominante ay biglang naglaho na palitan ng isang pamilyar na kaba na laging lumilitaw kapag nahuhuli siya sa sarili niyang kasinungalingan. "Love, let me explain. Kailangan ko lang ng pondo para sa Mutduan Cancap. Ibabalik ko rin iyon bago mo malaman." "Huwag na tayo maglokohan, Alejandro. Magpahinga na tayo." Putol ko sa kanyang mga susunod na sasabihin. Tumalikod ako at nahiga, tinititigan ang dilim ng kisame habang nararamdaman ang kanyang pagtabi sa akin. Ang bawat sentimetro ng distansya sa pagitan namin ay tila isang malalim na bangin na wala ng tulay na makakapag-ugnay. Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na araw, nagtungo ako sa isang lumang gusali sa dulo ng Collins Street. Dito ko itinakda ang pakikipagtagpo kay Mateo, ang aking pinsan, na minsang naging pinakamahusay na auditor ng bansa bago siya siniraan at pinalayas ng pamilya Montenegro sa industriya. Bumukas ang pintuan ng maliit na turo-turo at pumasok ang isang lalaking may pagod na anyo, ngunit may mga matang matalas pa sa kutsilyo. Naupo si Mateo sa tapat ko, ang tunog ng pag-urong ng silya sa semento ay umalingaw-ngaw sa paligid. "Florencia, mapangganib ang hinihiling mo sa akin," panimula ni Mateo, habang inilalapag ang isang makapal na sobre sa lamesa. "Ang pamilya Montenegro ay hindi lang basta gipit. Sila ay isang guhong gusali na pilit na itinatayo gamit ang mga kasinungalingan. Ang kumpanya nila ay isang malaking butas." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ko habang binubuksan ang sobre. "Ang utang nila sa mga lehitimong bangko ay maliit na bahagi lamang." Paliwanag ni Mateo, ang kanyang boses ay naging mas mababa. "Mayroon silang utang sa isang grupo ng mga loan shark, isang organisasyong hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Ang codename na MV na nakita mo sa ledger, iyon ay si Miguel Valiente, ang pinuno ng grupong iyon.
Ang biyahe mo sa Cebu, ang tanging collateral na natitira sa kanila. Kapag hindi mo ito naibigay sa kanila bukas, hindi lang ang kumpanya ang mawawala. Maaaring buhay ang maging kabayaran. Naramdaman ko ang malamig na agos ng takot sa aking gulugod, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapait na kaisipan. Kaya pala ganoon kadesperada si Doña Marcela. Kaya pala si Alejandro ay handang nakawin ang huling sentimong iniwan ng aking ama. Hindi nila ako asawa, ako ang kanilang pambayad utang. Salamat, Mateo. Kailangan ko ang mga dokumentong ito sa General Assembly bukas. Sabi ko habang maingat na itinatago ang mga ebidensya ng kanilang pagkabaon sa utang. Mag-iingat ka, Florencia. Ang mga taong nasusukol sa kanto ay mas mapanganib kaysa sa mga lobotan. Babala ni Mateo, bago siya tumayo at dahan-dahang lumabas ang tunog ng kanyang mga hakbang, ay unt-unting naglaho sa ingay ng kalsada. Tumayo na rin ako upang umalis bitbit ang bigat ng katotohanang aking nadiskubre. Ngunit bago pa man ako makalabas ng turo-turo, napansin ko ang isang anino sa salamin ng pintuan. Sa tapat ng kalsada nakasandal sa isang itim na SUV, nakita ko si Catalina. Hawak niya ang kanyang telepono sa antas ng kanyang dibdib. Ang lente ng camera ay direktang nakatutok sa akin. Isang matalim at nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nang magtama ang aming mga paningin. Isang mahinang tunog ng pag-click mula sa kanyang gadget ang tila naging isang hatol ng kamatayan para sa aking reputation. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at humarurot palayo nag-iiwan ng usok at alikabok sa aking harapan. Alam ko ang susunod na mangyayari. Sa loob ng ilang minuto ang larawang ito ay nasa kamay na ni Alejandro at Doña Marcela, gagamitin upang baluktutin ang katotohanan at gawin akong isang taksil sa mata ng lahat. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kung sino ang mas mabilis na makakabitay sa leeg ng kalaban bago pa man mahila ang upuan. Ang bawat bulong sa kanto ay tila isang dumi na pilit na ipinapahid sa aking pangalan. Sa aking paglalakad pabalik sa aming tahanan, naramdaman ko ang matitinding titig ng mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Ang mga tawa sa tapat ng sari-sari store ay biglang napuputol at napapalitan ng mapanuring katahimikan sa tuwing ako ay dadaan. Alam ko ang timpla ng hangin sa barangay, ang lason ng chismis ay mabilis na kumalat at ang arkitekto ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Doña Marcela. Pagpasok ko sa loob ng bahay, ang atmosfera ay mas mabigat pa kaysa sa labas. Nakaupo si Doña Marcela sa kanyang paboritong silya, may hawak na rosaryo, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa tabi niya nakatayo si Alejandro hawak ang kanyang telepono kung saan malinaw na nakabukas ang larawang ipinadala ni Catalina. Ito ba ang igaganti mo sa amin, Florencia? Ang boses ni Doña Marcela ay mahina tila naghihingalo, ngunit bawat salita ay may dalang kamandag. Pagkatapos ng lahat ng pagkalinga na ibinigay namin sa iyo, heto ka at nakikipagtagpo sa isang lalaking itinakwil na ng lipunan, ang apelidong Montenegro, ay kinaladkad mo sa putikan ng barangay. Must stop it, let me talk to her. Putol ni Alejandro, ngunit ang kanyang tono ay hindi proteksyon, kundi isang pag-atake. Lumapit siya sa akin at ipinakita ang screen ng telepono. Ano ito, Florencia? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang makipagkita kay Mateo? Alam mong mortal na kaaway siya ng pamilya ko. Tinitigan ko ang larawan ng walang kahit anong gulat. Ang aking mukha ay nanatiling payapa. Tila binabasa ko lamang ang isang ordinaryong ulat ng audit. He's just helping me with the audit of Dad's estate, Alejandro. Mahinahong sagot ko. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagdepensa ng labis. May mga butas sa records ni Papa na tanging isang eksperto lang ang makakaintindi. Kung wala kang itinatago sa akin bakit ka nagagalit, huwag mong baligtarin ang usapan. Sigaw ni Alejandro ang kanyang pasensya ay tuluyan ng napuputol. Ang buong barangay ay pinag-uusapan ang pagiging taksil mo. Ang mga kapitbahay ay naniniwala na ang asawa ko ay may kulasisay. Dito na pumasok ang dalubhasang pagkilos ni Doña Marcela. Bigla siyang humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila kinakapos ng hangin. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay dahan-dahang nahulog sa sahig lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkakalampag sa marmol. Ang puso ko, Alejandro, ang puso ko. Pagmamakaawa ng matandang babae habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang upuan.
Mamad mabilis na dumalo si Alejandro sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit na ibinaling sa akin. Tingnan mo ang ginawa mo. Papataayin mo ba ang sarili kong ina dahil sa katigasan ng ulo mo? Nilapitan ko sila ng may malamig na obserbasyon. Kumuha ako ng isang basong tubig mula sa lamesa at iniabot ito kay Doña Marcela. Tinitigan ko ang kanyang mga mata habang tinatanggap niya ang baso. Nakita ko ang panandaliang pagkislap ng tagumpay sa kanyang paningin sa likod ng kanyang pag-arte. Ang kanyang heart attack ay isang armas na matagal na niyang ginagamit upang pasukuin ako. Inumin mo ito, Mama. Sabi ko nang may boses na kasing linaw ng kristal. Sayang naman ang pag-arte mo kung hindi mo matatapos ang eksena. Napatigil ang lahat. Namutla si Doña Marcela hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang nabasa ko ang kanyang laro. Ang kamay ni Alejandro ay nanginginig sa galit. Bigla niyang hinablot ang basong hawak ko at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay umalingaw-ngaw sa buong silid kasabay ng pagsaboy ng tubig sa aking pisngi. Sobrang bastos mo na, Florencia. Ang boses ni Alejandro ay nanginginig sa matinding panggagalaiti. Bigla niyang kinuha ang isang makapal na folder mula sa ilalim ng lamesa at ibinagsak ito sa harap ko. Pumili ka, Florencia. Ang pirma mo sa paglilipat ng Biatu sa Cebu o ang dangal mo na sisirain ko sa harap ng buong kumpanya at ng media, bukas na bukas din. Ang hamon ay inilatag na sa aking harapan. Ang bawat piraso ng bubog sa sahig ay tila sumasalamin sa lamat ng aming pagsasama na wala ng lunas. Iniwan ko silang dalawa sa gitna ng mga basag na bubog at ng umaalingasaw na amoy ng pagkatalo. Sa bawat hakbang ko paakyat sa hagdan, naramdaman ko ang matinding bigat ng mga mata ni Alejandro na nakabaon sa aking likuran. Ngunit sa halip na pumasok sa aming kwarto, isang mahinang kaluskos, mula sa dulo ng pasilyo, ang kumuha ng aking atensyon. Nakatayo roon si Lola Elena, ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng kanyang apron at ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng takot na matagal na niyang itinatago. Ma'am Florencia, sumunod po kayo sa akin. Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dinala niya ako sa pinakasulok ng mansion sa isang maliit na silid na dati ay ginagamit ni Papa bilang imbakan ng kanyang mga lumang dokumento. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa akin nang buksan ni Lola Elena ang isang sikretong pinto sa likod ng isang malaking estante. Sa loob may isang maliit na baul na gawa sa nara. Inilabas niya ang isang susi mula sa kanyang bulsa, ang susi na ibinigay sa akin sa aking imahinasyon kanina, ngunit ngayon ay totoo na sa aking palad. Bilin po ng inyong ama, ibigay ko lamang ito sa inyo kapag ang mga lobo ay nagsimula ng magpakita ng kanilang mga ngipin, wika ni Lola Elena habang nanginginig ang kanyang boses. Sa loob ng baul ay may isang sulat na may selyo ng aking ama. Sa bawat salitang binabasa ko, ang aking puso ay tila pinipiga ng isang malamig na kamay. Alam ni Papa. Alam niya na ang pamilya Montenegro ay isang linta na susipsip sa dugo ng aming angkan. Nakasaad sa sulat na nagtayo siya ng isang legal defense fund sa isang bangko sa Singapore, na tanging ako lamang ang may access gamit ang aking kaalaman sa forensic audit. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang kalakip na dokumento, mga larawan ni Alejandro at Catalina sa isang hotel sa Cebu 2 taon na ang nakalilipas. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa akin. Ninakaw nila ang 10 taon ng aking buhay na ibinigay ko sa isang kasinungalingan. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa aking kaluluwa, ngunit ang bawat patak ng aking luha ay mabilis na natuyo at naging isang nakakamatay na determinasyon. Ma'am, may panauhin po kayo sa baba. Biglang sabi ni Lola Elena, ang kanyang mukha ay lalong namutla. Bumaba ako sa sala. Nakaupo roon si Catalina, ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking mga kamay. Ang kanyang balat ay tila isang malamig na balat ng ahas. Besh, narinig ko ang nangyari. Galit na galit si Alejandro. Sabi niya, ang boses ay puno ng tamis na nagtatago ng lason. Bakit hindi mo na lang pirmahan ang papeles? Alam mo namang mahal ka ni Alejandro. Gusto niya lang protektahan ang kumpanya para sa inyo. Huwag mo nang hintaying masira ang pangalan mo sa buong barangay. Tinitigan ko siya ng matagal. Napansin ko ang isang maliit na marka sa kanyang leeg, isang hiki, na pilit niyang itinatago ng kanyang scarf.
Alam ko kung kanino galing iyon. Ang pandidiri sa aking sikmura ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ngunit sa halip na sampalin siya, dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono sa ilalim ng aking shawl at pinindot ang record button. Mahal niya ako, Catalina. Kaya ba siya nakikipagkita sa iyo sa mga hotel sa Cebu habang ako ay nag-aalaga ng aming mga anak? Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo, walang bakas ng panginginig. Napatigil si Catalina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang peking ngiti ay gumuho. Anong sinasabi mo? I know everything, Catalina. Ang perang ninakaw ninyo ni Alejandro mula sa insurance ni Papa, ang planong paalisin ako sa bahay na ito matapos ninyong makuha ang Biet 2. Lahat ng iyon ay tapos na. Tumayo si Catalina, ang kanyang mukha ay naging matalim at puno ng poot. Wala kang ebidensya, Florencia. Sino ang paniniwalaan ng mga tao, isang asawang hibang sa pagseselos, o kami na may hawak ng kumpanya at ng media? Magkakaalaman tayo bukas sa General Assembly. Sagot ko habang pinapakita sa kanya ang screen ng aking telepono na nagpapakita ng recording. Now get out of my father's house. Bago pa man makasagot si Catalina, mabilis na pumasok si Alejandro sa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at takot. Hawak niya ang kanyang telepono at tila may binabasang mensahe na nagpabilis ng kanyang paghinga. Florencia, ano ang ginawa mo? Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa matinding takot. Ang mga loan shark, ang mga tauhan ni Miguel Valiente. Nasa labas na sila ng gate. Sinasabi nilang binigyan mo sila ng permiso na pumasok at kunin ang anumang gusto nila. Ang malakas na tunog ng busina ng mga sasakyan sa labas at ang marahas na pagkalampag ng bakal na gate ay yumanig sa buong mansyon. Ang bawat kalabog ay tila isang orasang nagbibilang para sa katapusan ng pamilya Montenegro. Tatkang, ang marahas na paghampas ng bakal na gate sa pader ng garahe ay lumikha ng isang matinding panginginig sa sahig ng aming sala. Hindi ito tunog ng isang bisita. Ito ay tunog ng isang paniningil na matagal nang iniwasan ng mga Montenegro. Pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng itim, ang kanilang mga hakbang ay mabigat at may dalang awtoridad ng kalsada. Ang nangunguna sa kanila ay isang lalaking may mahabang peklat sa kanyang kaliwang pisngi, si Rico, ang kanang kamay ni Miguel Valiente. Mabilis na umatras si Alejandro sa likuran ko. Ang kanyang mga kamay na kanina ay handang manakit, ay ngayon ay nanginginig sa matinding takot. Florencia, anong ginawa mo? Nauutal niyang tanong, ang kanyang boses ay halos maglaho sa takot. Bakit mo sila pinapasok? Hindi ko siya sinagot. Tumingin ako ng diretso kay Rico. Ang aking mukha ay nanatiling kalmado, tila ang mga taong ito ay mga ordinaryong panauhin lamang na dumating para sa tsaa. Ma'am Florencia, pasensya na sa istorbo. Wika ni Rico, ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. Sabi niyo sa tawag niyo kanina, handa na ang pamilya Montenegro na harapin ang kanilang mga obligasyon. Narito kami para kunin ang titulo ng Biet 2 sa Cebu bilang paunang bayad. Anong tawag, Florencia, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Doña Marcela, na biglang lumabas mula sa kanyang silid, nakalimutan ang kanyang sakit sa puso dahil sa tindi ng takot. Ibinubenta mo kami sa mga taong ito. Hindi ko kayo ibinubenta, Mama. Malamig kong sagot habang dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng sala. Ibinabalik ko lang sa kanila ang kinuha ninyo. Ang utang ni Alejandro ay utang ng kumpanya Montenegro at ang kumpanya ninyo ay gumuho na. Ayaw niyo bang matapos na ang lahat ng ito? Biglang sinugod ni Alejandro si Rico, isang desperadong tangka na ipakita ang kanyang peking tapang. Wala kayong makukuha sa amin. Umalis kayo dito. Isang mabilis na pagkumpas ng kamay ni Rico at isang malakas na tunog ng pagtama ng kamao sa sikmura ni Alejandro ang nagpatahimik sa buong silid. Bumagsak si Alejandro sa sahig, namimilipit sa sakit at humihingi ng tulong gamit ang kanyang mga mata. Lumapit si Rico sa kanya at hinawakan siya sa kwelyo. Ang tunog ng pagkapunit ng mamahaling tela ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang asawa mo ay may sentido komon, Montenegro. Bulong ni Rico habang idinidikit ang kanyang mukha sa takot na mukha ni Alejandro. Ikaw ang walang silbi. Bukas sa General Assembly, kailangan naming makuha ang pirma ng asawa mo sa triennyong ng Biet 2. Kapag wala ang titulong iyon, hindi ka nasisikatan ng araw. Binitawan ni Rico si Alejandro na parang isang basang-basahan.
Pagkatapos tumingin siya sa akin ng may kakaibang paggalang. Bukas ma'am, huwag ninyo kaming bibiguin. Nang makaalis ang mga tauhan ni Miguel Valiente, ang sala ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Lumapit ako kay Alejandro na kasalukuyang nakahandusay sa sahig ang dugo, ay dahan-dahang umaagos mula sa kanyang pumutok na labi. Kumuha ako ng isang malinis na panyo at marahan kong pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Florencia, bakit bulong ni Alejandro ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng pumatak? Bakit mo ako ginaganito, asawa mo ako? Asawa. Tiningnan ko siya ng may matinding kawalang pakialam. Ang bawat hapos ng panyo sa kanyang sugat ay walang kahit anong init ng pagmamahal. Ang asawa ay hindi nagnanakaw sa kanyang asawa. Ang asawa ay hindi nakikipagsabwatan sa kanyang kaibigan upang ubusin ang kanyang mana. Ngayong gabi, Alejandro, mararanasan mo ang pakiramdam ng isang taong ginawang collateral. Lumapit si Doña Marcela sa amin, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Akala mo ba ay nanalo ka na, Florencia? Bukas sisiguraduhin kong ikaw ang lalabas na masama sa harap ng lahat ng stockholders. May mga dokumento kami na magpapatunay na ikaw ang nag-utos sa mga loan shark na ito para takutin kami. Gawin niyo ang gusto ninyo, Mama. Sagot ko habang tumatayo at inihuhulog ang maduming panyo sa tabi ni Alejandro. Magkita-kita tayo bukas sa General Assembly. Siguraduhin ninyong maayos ang inyong pagkaka-makeup dahil ang buong mundo ay manonood sa inyong pagbagsak. Naglakad ako paakyat sa aking silid nang hindi nililingon ang kanilang mga hikbi at sumbat. Sa loob ng aking kwarto, mabilis kong binuksan ang aking laptop. Ang email mula kay Mateo ay naglalaman ng huling piraso ng puzzle, ang listahan ng mga peking transaksyon na ginawa ni na Alejandro at Catalina gamit ang pangalan ko. Ang buy ay nakalatag na. Bukas sa harap ng lahat ang mga lobo ay hindi na makakatakas. Florencia, ano ito? Ang boses ni Alejandro ay pumunit sa katahimikan ng aming silid. Hawak niya ang maliit at itim na lens ng camera na nakuha niya sa ilalim ng aking unan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ngunit sa likod nito ay naroon ang matinding takot na baka ang lahat ng kanyang dumi ay naitala na. Hindi ako natinag. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong suklay at tumingin sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Iyan din ang itatanong ko sa iyo, Alejandro. Nakita ko iyan kagabi. Akala ko ay ikaw ang naglagay niyan para protektahan ako laban sa mga loan shark na pinapapasok ng mama mo sa bahay na ito. Napatigil siya. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Hindi ako ang naglagay niyan? Kung hindi ikaw, sino? Tanong ko, nang may malamig na kuryosidad. Ang mama mo lang naman ang may susi sa kwartong ito bukod sa atin. Marahil ay hindi siya nagtitiwala sa iyo, Alejandro. Marahil ay gusto niyang masigurado na hindi mo itatakas ang titulo ng Biatu para sa sarili mo at kay Catalina. Isang mabisang laso ng aking ibinitaw. Ang pagdududa ay tila isang apoy na mabilis na kumalat sa kanyang isipan. Nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Ang pagtitiwala sa pagitan ng mag-ina na binuo sa kasalanan ay nagsisimula ng mabitak. Hindi niya alam na ako ang naglagay niyan, ngunit sa larong ito ang pinakamahusay na depensa ay ang gawing biktima ang sarili at ituro ang ibang lobo sa kawan. Kinabukasan, habang naghahanda ang lahat para sa General Assembly, isang dagsa ng mga mensahe ang nagpaingay sa aking telepono. Sa loob ng group chat ng mga stockholders ng Montenegro, isang audio clip ang kumalat. Ito ay ang boses ko, ngunit ang mga salita ay binaluktot at ginupit-gupit. Maririnig doon na tila nakikipagkasundo ako kay Mateo upang ubusin ang pondo ng kumpanya at itakas ang Biatu sa Cebu. Ang taksil na asawa, dapat siyang ipakulong. Ang mga mensahe ay sunod-sunod na lumalabas, tila mga palasong tumatama sa aking dangal. Alam ko kung kanino galing ang orihinal na recording mula sa paghaharap namin ni Catalina kagabi. Ginamit niya ang teknolohiya upang gawin akong kontrabida sa mata ng lahat. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok si Catalina sa aking silid. Nakasuot siya ng isang makinang na terno, handa na para sa tagumpay. Lumapit siya sa akin at tiningnan ang aking telepono. Ay Besh, nakita mo na ba ang balita? Galit na galit ang mga stockholders sa iyo. Sabi niya ang boses ay puno ng katuwaan na hindi niya napilit na itinatago. Wala nang maniniwala sa iyo mamaya. Kahit ipakita mo pa ang tunay na recording, sasabihin nila na ikaw ang nanggagaya ng boses. Pinagmasdan ko siya habang dahan-dahan akong nagtitimpla ng kape. Ang bawat ikot ng kutsara sa porselanang tasa
ay lumikha ng isang banayad at nakakabinging tunog. Inabot ko sa kanya ang isang tasa. Uminom ka muna, Catalina. Masyado kang nauuhaw sa tagumpay na hindi naman sa'yo, mahinahong sabi ko. Ginamit mo ang boses ko ngunit nakalimutan mo na ang mga numero ay hindi marunong magsinungaling. Ang kape na iyan ay kasing pait ng katotohanang matutuklasan mo mamaya. Uminom siya ng may mapagmataas na ngiti. Hindi alam na ang bawat segundo ng kanyang pananatili sa silid na ito ay itinatala na ng isa pang device na hindi niya makikita. Mabilis na lumipas ang oras. Sinubukan kong tawagan si Mateo upang kumpirmahin ang mga huling dokumento, ngunit ang kanyang telepono ay hindi na maabot. Isang matinding kaba ang gumuhit sa aking dibdib. Nasaan siya? Pinagtaksilan ba niya ako o naunahan siya ng mga tauhan ni Doña Rosario? Habang pababa ako ng hagdan patungo sa sasakyan, biglang sumigaw si Alejandro mula sa sala. Hawak niya ang kanyang telepono at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Florencia, tingnan mo ito, sigaw niya. Ipinakita niya ang isang larawang ipinadala sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. Ito ay isang larawan ng isang babaeng nakatali at may piring sa mata sa loob ng isang madilim na bodega. Kahit malabo ang kuha ang suot nitong damit, ay eksaktong katulad ng suot ko kaninang umaga. Sa ilalim ng larawan ay may maikling mensahe. Kapag hindi natuloy ang pagpirma sa General Assembly, ito ang mangyayari sa asawa mo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Alam ko na nakatayo ako sa harap niya buhay at ligtas. Ngunit sino ang babaeng nasa larawan? At anong uri ng laro ang ginagawa ng mga taong ito upang pilitin ang isang pirma na magiging katapusan ko? Ang bawat ikot ng gulong ng aming sasakyan patungo sa punong tanggapan ng Montenegro Corporation ay tila isang mabagal na martsa patungo sa aking sariling libing. Sa loob ng sasakyan ang katahimikan ay mas mabigat pa sa semento. Si Alejandro ay nanginginig sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa larawan ng dinukot na babae sa kanyang telepono. Hindi niya alam na ang babaeng iyon ay isang bayarang aktres na kinuha ni Mateo bago pa man ito mawala isang pain upang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Marcela. Florencia, please, pirmahan mo na mamaya. Nautal na pakiusap ni Alejandro. Ang boses niya ay basag puno ng takot na hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sariling balat. Kapag hindi mo ibinigay ang titulo, papatayin nila ang babaeng iyan. Ayaw mong magkaroon ng dugo sa iyong mga kamay, di ba? Tinitigan ko siya nang may matinding kawalang pakialam. Dahan-dahan kong inayos ang aking buhok sa harap ng maliit na salamin ng sasakyan. Isang maliit na kilos ngunit puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi nila maunawaan. Huwag kang mag-alala, Alejandro. Gagawin ko ang nararapat para matapos na ang lahat ng ito. Pagdating namin sa gusali, ang dagsa ng mga mamamahayag at mga galit na stockholders ay sumalubong sa amin. Ang mga bulong ng taksil at magnanakaw ay umalingaw-ngaw sa lobby. Sinalubong kami ni Doña Marcela at Catalina sa tapat ng elevator. Si Catalina ay nakasuot ng isang makinang na terno, ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatingin sa aking tila tiyuping anyo. Pinili kong magsuot ng simpleng itim na damit at hindi naglagay ng anumang makeup upang magmukhang Teotoy, isang martir na asawang handa ng sumuko. Napakabuti mo talagang asawa, Florencia. Bulong ni Catalina nang kami ay pumasok na sa loob ng conference hall. Sayang lang at huli na ang lahat para sa reputasyon mo. Pagkatapos mong pumirma, wala ka ng lugar sa lipunang ito. Hindi ako sumagot. Naupo ako sa gitna ng entablado sa harap ng isang mahabang lamesa kung saan nakalatag ang mga dokumento ng paglilipat ng Bethu sa Cebu. Ang buong silid ay napuno ng tensyon. Sa gilid ng aking mata napansin ko ang pagbukas ng pinto sa likuran. Pumasok ang isang lalaki na nagpatigil sa tibok ng aking puso, si Mateo. Ngunit hindi siya lumapit sa akin. Naglakad siya patungo sa tabi ni Doña Marcela at yumuko bilang tanda ng paggalang. Iniabot niya ang isang folder sa matandang babae. Isang malakas na halakhak ang kumawala sa dibdib ni Doña Marcela bago niya ito ipinatong sa tapat ko. Kahit ang pinsan mo, Florencia, ay alam kung nasaan ang tunay na kapangyarihan, pangungutya ni Marcela. Si Mateo ang nagbigay sa amin ng huling ebidensya na kailangan namin para tuluyan kang maipakulong kung magmamatigas ka pa. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay.
Pinagtaksilan ba ako ni Mateo o ito ay bahagi pa rin ng isang laro na ako mismo ang nagsimula? Tumingin ako kay Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko, walang kahit anong emosyon. Magsimula na tayo, utos ni Alejandro ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagmamadali. Pirmahan mo na iyan, Florencia, ngayon na. Tumayo ako at humarap sa lahat ng mga stockholders. Ang bawat ilaw ng camera ay nakatutok sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Ramdam ko ang matinding katuwaan ni na Doña Marcela at Catalina na tila mga buitreng naghihintay sa kanilang pagkain. Inilapat ko ang dulo ng panulat sa papel. Isang maliit na kurba ang aking ginawa. Ngunit bago ko pa man matapos ang aking pangalan, isang matalim na tunog ng pagpindot mula sa isang remote control ang bumasag sa katahimikan. Ang malaking projector screen sa likuran ko ay biglang nagliwanag, hindi ang logo ng kumpanya ang lumitaw, kundi isang puting liwanag na nakakasilaw sa lahat. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa projector ay tila isang kidlat na bumasag sa kadiliman ng conference hall. Napatigil ang lahat. Ang panulat sa aking kamay ay nanatiling nakalutang sa itaas ng papel ilang milimetro na lamang bago nito tuluyang ibenta ang aking kaluluwa. Sa malaking screen sa aking likuran, hindi ang mga graph ng benta ng Montenegro Corporation ang lumabas. Bumungad ang isang malinaw na kuha. Mula sa isang nakatagong anggulo ang aking sariling kwarto. Doon kitang-kita ang mukha ni Alejandro at Doña Marcela. Ang boses nila na nakuha ng matatalas na mikropono ng camera ay umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas pa sa tibok ng aking puso. Sigurado ka bang pipirma ang tangang iyan, ma? Tanong ng boses ni Alejandro. Sa video ang kanyang tono ay puno ng pangungutya na hindi ko kailanman narinig sa harap ko. Of course, sagot ni Doña Marcela sa screen habang humihigop ng tsaa ng may mapanuring ngiti. I already fixed the rumors in the barangay. Wala na siyang kakampi. She's just a martyr wife, Alejandro. Madaling manipulahin ng mga taong akala ay pag-ibig ang sagot sa lahat. Once she signs that property over, we can finally kick her out and marry you off to Catalina. Ang pera ng tatay niya ang magliligtas sa atin sa mga utang mo kay Miguel Valiente. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hall. Ang mga stockholders na kanina ay tumatawag sa akin ng taksil, ay tila naging mga estatwa. Lumingon ako sa dula. Nakita ko si Doña Marcela na untunting nawawalan ng kulay ang muka. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng kanyang silya. Si Alejandro naman ay tila naging isang basang sisiw. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang palabas. Nagbago ang imahe sa screen. Ngayon isang serye ng mga bank transfers, ang lumabas mga dokumentong nagpapakita ng pondong ninakaw mula sa insurance ni Papa, patungo sa isang personal na account. Ang pangalan ng may-ari ng account ay malinaw na nakasulat sa itim at puting letra Catalina Reyes. Besh, hindi iyan totoo, inedit iyan. Pagsusumigaw ni Catalina ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Sinubukan niyang lumapit sa projector upang patayin ito, ngunit mabilis siyang hinarang ni Mateo. Dito ko nakita ang tunay na kulay ni Mateo. Hindi siya lumapit kay Marcela para maglingkod. Tumingin siya sa akin at dahan-dahang tumango, isang tahimik na kumpirmasyon na ang folder na ibinigay niya kanina ay ang mismong trigger ng programang ito. Si Mateo ang aking Trojan horse sa loob ng kanilang kuta. Hindi niyo na mabubura ang katotohanan, Catalina. Malamig kong sabi, ang boses ko ay kasing linaw ng isang hatol. You didn't just steal my husband. You stole the future of my children. At akala ninyo ay mananahimik lang ako. Biglang tumayo si Doña Marcela, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit o baka sa matinding hiya. Muli niyang ginamit ang kanyang huling alas. Humawak siya sa kanyang dibdib at dahan-dahang bumagsak pabalik sa kanyang upuan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila kinakapos ng hangin. Ang puso ko, Alejandro, ang puso ko. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga stockholders, naghahanap ng huling butil ng simpatya. Nagkaroon ng gulo. May mga tumawag ng medic, may mga sumigaw. Ngunit tumayo ako ng tuwid at naglakad patungo sa kanya. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang mabilis na pag-audit ng kanyang buhay. Huminto ako sa harap niya at tinitigan siya ng direkta sa kanyang mga mata. Walang bakas ng awa, walang bakas ng pag-aalinlangan. Tumayo ka, Doña Marcela, mahinahon ngunit matalim kong sabi, sapat na para marinig ng mga nasa unang hanay.
Your heart is fine but your soul is rotten. Tapos na ang teleserye mo. This is not a heart attack. It's a panic attack because the auditor has arrived. Napatigil ang paghinga ni Marcela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang matinding kinbi sa aking mukha. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagpapanggap niya ay tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Alejandro ay biglang nawalan ng kontrol. Sumigaw siya ng isang matinding mura at sinubukang dambahin ako ang kanyang mga kamay ay handang sumakal. Ngunit bago pa man niya ako maabot, isang malakas na pagtabig mula kay Mateo ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagtama sa semento ay naging musika sa aking pandinig. Taksil ka Mateo, papatayin kita, pagsusumigaw ni Alejandro habang pilit na tumatayo. Ang taksil ay ang taong nagnanakaw sa sarili niyang asawa Alejandro. Sagot ni Mateo nang may matinding kawalang pakialam. Dahan-dahan kong iniligpit ang aking mga gamit. Ang papeles na dapat kong pirmahan ay kinuha ko at pinunit sa harap ng kanilang mga mukha. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila ang huling hibla ng aking pagtitiis na tuluyan ng naputol. Ngunit bago pa man ako makalabas ng hall, ang tunog ng malalakas na koy ng pulis ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng gusali. Bumukas ng marahas ang mga pintuan sa likuran. Pumasok ang isang grupo ng mga unipormadong pulis. Bitbit ang isang opisyal na dokumento. Inaasahan kong sina Alejandro at Marcela ang kukunin nila, ngunit ang nangungunang opisyal ay naglakad ng diretso patungo sa akin. Mrs. Florencia Valdez Montenegro, tanong ng pulis. Meron kaming lenfong toa para sa lahat ng iyong ari-arian, kabilang ang Biatu sa Cebu Base, sa Donkin na isinampa ni Miss Catalina Reyes para sa corporate fraud at libelo. Kailangan ninyong sumama sa amin para sa investigasyon. Lumingon ako kay Catalina. Nakita ko ang isang mapait at mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. May isa pa silang alas na hindi ko inaasahan. Ang bitag ay may isa pang layer na mas malalim kaysa sa aking inakala. Naramdaman ko ang lahat ng mata sa loob ng conference hall na nakatitig sa akin, mga matang puno ng pagdududa, pangungutya, at ang iba ay may halong awa. Ang malamig na bakal ng posas ay hindi pa man sumasayad sa aking balat. Ngunit ang banta ng pagkakulong ay tila isang anino na nagnanais na lamunin ang aking kalayaan. Lumingon ako kay Catalina. Ang kanyang pagkakangisi ay tila isang laso na kumakalat sa hangin, kampanteng-kampante, na ang kanyang huling baraha ay sapat na upang tuluyan akong ilubog. Pasensya na, besh. Bulong ni Catalina, sapat na upang ako lamang ang makarinig. Matalino ka pero mas mabilis ang batas kaysa sa mga calculator mo. Inubos mo ang oras mo sa pag-audit ng nakaraan, nakalimutan mong i-audit ang sarili mong panganib sa kasalukuyan. Ngunit sa halip na manginig o magmakaawa, dahan-dahan kong inayos ang aking tayo. Huminga ako ng malalim, ang aking isipan ay mabilis na nagtatrabaho, tinitingnan ang sitwasyon bilang isang balanse ng mga debito at kredito. Hindi ako natatakot dahil bilang isang forensic auditor, alam ko na ang bawat transaction, maging ang mga legal na kaso, ay may laging bakas ng maling entry. Officer, mahinahong tawag ko sa pulis, ang boses ko ay walang kahit anong bakas ng takot. Nirerespeto ko ang inyong tungkulin. Ngunit bago ninyo ipatupad ang lengfong toa na iyan, nais ko munang tingnan ninyo ang dokumentong ito. Ito ay ang original na titulo ng Biatu sa Cebu at ang Certificate of Trust na iniwan ng aking ama. Inilabas ko mula sa aking bag ang folder na ibinigay ni Lola Elena. Ang bawat paglipat ng papel ay lumikha ng isang tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Ipinakita ko ang isang particular na sugnay sa dokumento, isang sugnay na hindi kailanman nakita ni na Alejandro at Doña Marcela dahil nakatago ito sa ilalim ng isang selyadong layer ng Quibaw Vetaisan. Ayon sa huling habilin ng aking ama, ang Biatu sa Cebu ay hindi bahagi ng aming conjugal properties ni Alejandro. Ito ay nakapaloob sa isang irrevocable trust para sa aking mga anak at ako lamang ang tanging trustee. Paliwanag ko, habang pinapanood ang unti-unting paglaho ng ngiti sa mukha ni Catalina. Ibig sabihin, kahit anong kaso ng fraud o libelo ang isampa ninyo laban sa akin, nang personal ang ari-ariang iyan ay legally untouchable. At tungkol naman sa corporate fraud na ibinibintang ninyo, tumingin ako kay Mateo na ngayon ay may hawak ng isa pang set ng mga dokumento. Mabilis siyang lumapit sa mga pulis at sa abogado ng kumpanya.
Ang mga dokumentong isinumite ni Ms. Reyes sa inyo ay mga fabricated entries, wika ni Mateo ng may autoridad. Narito ang aming counter-audit. Ang mga fund transfers na sinasabi niyang ninakaw ni Florencia ay dumiretso sa isang shell company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Catalina Reyes at ng isang MV si Miguel Valiente. Sila ang nagnanakaw sa Montenegro Corporation, hindi si Florencia. Nagkaroon ng matinding kaguluhan. Ang boses ng mga stockholders ay naging isang malakas na hiyawan ng galit, ngunit ang pagkakataong ito ay hindi na para sa akin kundi para kay Catalina at Doña Marcela. Nakita ko ang pagtatangka ni Alejandro na dahan-dahang lumabas ng hall, pilit na kumakawala sa gulo, ngunit mabilis siyang hinarang ni Mateo. Hindi ka aalis, Alejandro, malamig na sabi ni Mateo. Kailangan mong harapin ang katotohanan na ang asawang minaliit mo ay siya ring taong bumaklas sa lahat ng kasinungalingan ninyo. Lumingon si Alejandro sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at isang uri ng pagsisisi na huli na para magkaroon ng halaga. Florencia, please, love, help me. It was all Catalina's idea. Pinilit lang ako ni Mama. Tinitigan ko siya ng walang kahit anong emosyon. Ang bawat salita niya ay tila isang ingay na wala ng kahulugan sa aking pandinig. Tinitigan kita ng 10 taon, Alejandro, at ang tanging nakita ko ay isang lalaking walang paninindigan. Ang pag-ibig ko sa iyo ay isang unrecoverable debt na matagal ko nang isinulat bilang loss sa aking buhay. Tapos na ang audit natin. Ang mga pulis ay lumapit na kay Catalina at Doña Marcela. Ang tunog ng pag-click ng posas na sumasara sa mga pulso ni Catalina ay naging pinakamasarap na musika sa aking pandinig. Ang kanyang pagsisigaw at pagmamura ay unti-unting naglaho habang kinaladkad siya palabas, kasunod si Doña Marcela na tuluyan ng nawalan ng lakas at hindi na nagawang magpanggap na may sakit sa puso. Naiwan ako sa gitna ng entablado, hawak ang mga papeles na nagliligtas sa aking dangal at sa kinabukasan ng aking mga anak. Ang General Assembly na dapat ay magiging libing ng aking reputation ay naging kabaong ng pamilya Montenegro. Dahan-dahan kong iniligpit ang aking mga gamit. Ang bawat tunog ng pagsara ng aking bag ay tila isang tuldok sa isang mahabang kabanata ng aking buhay. Naglakad ako palabas ng hall, ang aking likod ay tuwid, ang aking mga hakbang ay matatag. Sa labas ng gusali, ang hangin ay sariwa, dala ang amoy ng dagat mula sa Cebu na nagpapaalala sa akin na ang aking tahanan ay naghihintay. Isang huling sulyap ang ibinigay ko sa naglalakihang letra ng Montenegro Corporation sa tuktok ng gusali. Alam ko na bukas ang mga letrang iyan ay unti-unti nang babaklasin, ngunit ang pangalang Valdez ay mananatiling nakatayo ng may dangal. Ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay tila may dalang bagong uri ng kalinawan. Sa bawat pahina ng mga pahayagan at sa bawat ulat sa telebisyon, ang pangalang Montenegro ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Ang kumpanyang itinayo sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi dahil sa mga numerong hindi marunong magsinungaling. Sa loob ng aking sasakyan, patungo sa Cebu, pinanood ko ang paglipas ng mga gusali sa lungsod. Bawat isa ay paalala ng isang buhay na matagal kong tinalikuran para sa isang maling pangarap. Bago ako tuluyang lumisan ng Maynila, isang huling paghaharap ang naganap. Sa labas ng aming dating mansyon, nakita ko si Alejandro. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang anyo ay tiyuping-tiyupin, ang mga mata ay puno ng pait at matinding pagsisisi. Humaharang siya sa aking daraanan, bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga natitirang gamit. Florencia, hihintayin ko ang pagbabalik mo. Boses niya ay nanginginig, tila isang batang nawawala sa gitna ng dilim. Alam kong nagkamali ako, pero pamilya pa rin tayo. Para sa mga anak natin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wala na akong matutuluyan. Nawala na ang lahat sa amin. Tinitigan ko siya nang may matinding katahimikan. Walang galit, walang puot, tanging isang malalim na kawalan ng pakialam. Dahan-dahan kong inabot ang aking bag at inilabas ang isang dokumento, ang formal na petisyon para sa annulment ng aming kasal. Ang pamilya ay binuo sa katapatan, Alejandro, hindi sa mga lihim na kamera at pagnanakaw. Mahinahong sagot ko. Ang bawat salita ko ay tila isang huling audit sa aming pagsasama. Hindi mo kailangan ng pagkakataon mula sa akin. Kailangan mo ng pagkakataon mula sa batas.
Ang pag-ibig ko sa iyo ay isang kwano na matagal ko nang kinalimutan. Huwag mo nang hintayin ang aking pagbabalik dahil ang Florencia na nakilala mo ay matagal nang pumanaw sa gabing napanood ko ang katotohanan. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay nagsilbing huling tuldok sa aming usapan. Habang lumalayo ang sasakyan, nakita ko sa side mirror ang kanyang pagbagsak sa semento, isang lalaking biktima ng kanyang sariling kasakiman. Ang anino ng Mansyong Montenegro ay unti-unting naglaho sa aking paningin kasama ng lahat ng sakit na ibinigay nila. Pagdating ko sa Cebu, ang amoy ng dagat at ang sariwang hangin ay sumalubong sa akin ng may init at pagtanggap. Ang biyatu ng aking ama ay nakatayo pa rin ng may dangal sa itaas ng burol, tila isang matatag na bantay ng aming kasaysayan. Pumasok ako sa loob, ang tunog ng aking mga hakbang sa lumang sahig na kahoy ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagbabalik sa sarili. Sinalubong ako ni Mateo sa balkonahe. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na ngayon malayo sa pagod na anyo niya noong una kaming magkita sa Collins Street. May hawak siyang mga bagong plano hindi para sa pag-audit ng mga kasalanan, kundi para sa pagtatayo ng isang bagong kumpanya. Handa ka na ba, Florencia? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa malawak na asul na karagatan. Higit pa sa handa, Mateo. Sagot ko ng may matatag na ngiti. Ang biyatu na ito ay hindi na lamang magiging tahanan ng mga Valdez. Gagawin nating itong The Valdez Foundation. Dito tuturuan natin ang mga kababaihan na protektahan ang kanilang mga karapatan at ang kanilang kinabukasan. Walang sino mang asawa o biyena nang muling makakapang-api sa kanila dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang aking tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong kina Doña Marcela at Catalina. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbawi sa aking sariling kapangyarihan at ang paggamit nito upang maging liwanag para sa iba. Ang bawat sugat na natanggap ko ay naging peklat ng karunungan na hinding-hindi na muling mabubura. Sa huling sandali ng araw, tumayo ako sa harap ng biyatu habang ang langit ay nag-aagaw, ang kulay rosas at kahel. Hawak ko sa aking palad ang susi na ibinigay ni Lola Elena. Ang metal nito ay mainit na ngayon, tila sumasabay sa init ng aking determinasyon. Hindi na ako ang Florencia na martir. Hindi na ako ang Florencia na sunod-sunuran. Ako si Florencia Valdez, ang auditor ng sarili kong tadhana, at sa pagkakataong ito, ang lahat ng konso ay pabor na sa akin. Isang taon na ang lumipas mula nang huling mabasag ang katahimikan ng aking buhay. Sa ilalim ng mga kasinungalingan ng pamilya Montenegro, nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aming biyatu sa Cebu pinagmamasdan, ang pag-aagaw ng kulay rosas at lila sa kalangitan, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa hanganan ng dagat. Ang bawat ihip ng hanging dagat ay tila isang banayad na haplos ng paghilom sa aking kaluluwa. Ang mansyong ito na dati ay simbolo ng aking pagiging bihag, ay isa na ngayong sentro ng pag-asa at kalakasan. Nabalitaan ko ang kinahinatnan ng mga taong minsang sumira sa aking tiwala. Si Doña Marcela ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng kulungan, hindi lamang dahil sa batas, kundi dahil sa matinding hiya na dulot ng pagkawala ng kanyang reputasyon sa lipunan. Si Catalina naman ay napatunayang nagkasala sa corporate fraud at pagnanakaw. Ang kanyang mga makinang na terno ay napalitan na ng kulay kahel na uniforme. At si Alejandro. Ang huling balitang natanggap ko ay nagtatrabaho siya bilang isang hamak na ahente sa malayo-malayo sa rangya at kapangyarihang dati niyang kinagisnan. Wala na silang kapangyarihang manakit dahil ang lahat ng kanilang itinayo ay gumuho kasabay ng kanilang mga maskara. Maraming nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sila. Ang sagot ko ay simple. Pinatawad ko na sila hindi dahil karapat-dapat sila sa aking awa, kundi dahil ang huling audit ko sa aking buhay ay nagsabing hindi na sila karapat-dapat sa aking galit. Ang pagpapatawad ay hindi ang pagtanggap sa kanila pabalik. Ito ay ang pagputol sa huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa kanilang kadiliman. Sa wakas ang aking isipan ay malaya na sa anumang utang na loob na dati ay bumasag sa aking pagkatao. Natagpuan ko ang tunay na kapayapaan, hindi sa piling ng iba, kundi sa pagyakap sa sarili kong kakayahan at dangal. Ang katuruan ng aking ama ay naging totoo. Ang karunungan ay hindi kailanman mananakaw, at ang katotohanan ay laging may sariling paraan upang lumabas sa gitna ng baha. Natutunan ko na ang pagiging mabuti
ay hindi dapat maging kasing kahulugan ng pagiging kamchu o martyr. Ang bawat babaeng pumapasok sa pinto ng The Valdez Foundation ay tinuturuan ko ng isang mahalagang aral. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa iyong asawa o sa iyong pamilya, kundi sa iyong sariling pangalan at sa iyong kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa. Ang kalayaan sa Tai Chi at kaalaman sa batas ay ang pinakamatalim na baluti na maaaring isuot ng sinumang babae laban sa pang-api. Naramdaman ko ang mahinang pagtapik ni Lola Elena sa aking balikat, dala ang isang mainit na tasa ng tsa at ang pamilyar niyang ngiti. Sa silong maririnig ang tawanan ng aking mga anak habang naglalaro sila sa damuhan kasama si Mateo. Ang tunog ng kanilang ligaya ay ang pinakamasarap na musika na kailanman ay narinig ko sa loob ng mansyong ito. Wala nang takot sa bawat kalabog ng pinto. Wala nang kaba sa bawat tunog ng telepono. Dahan-dahan kong inilapag ang huling dokumento ng audit na hawak ko. Hindi na ito tungkol sa mga Montenegro. Ito ay ang budget para sa pagpapalawak ng aming foundation para sa susunod na taon. Isang huling sulyap ang ibinigay ko sa larawan ni Papa na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mga mata ay tila nakangiti na rin panatag na ang kanyang kaisa-isang anak ay hindi na muling maliligaw. Ang gabi ay dahan-dahang lumulukob sa Cebu, ngunit sa loob ng aking puso, ang binmen ay hindi kailanman magtatapos. Ako si Florencia Valdez, at sa wakas ang aking buhay ay nasa akin ng mga kamay perpekto balanse at malaya.